ay nasa inyo pong harapan dahil ang aking pong lola ay nakita ko po yung pinakamahalaga sa kanyang buhay. Sabihin niyo po salitang pinakamahalaga. Pinakamahalaga. Alam niyo po kung ano po ang pinakamahalaga sa inyo, nais niyo pong ibigay sa inyong asawa. Ano po ba? Mga asawa dyan. At sa ating mga anak. Tama po ba mga magulang? At syempre, pagka ikaw ay binata, yung pinakamahalaga gusto mong maibigay doon sa nililigaw. Na alam mo siya ay matutuwa. Tama po ba? Natutuwa po ako sa Panginoon dahil ang aking lola, naalala ko lang, dahil yung ating topic na pag-uusapan, ay ang tema natin ngayon, balikan natin, no? Legacy. Pagka sinabing legacy, ito yung ating ipapasa, isasalin, ibibigay sa next generation po natin. At nakita ko po ang kabutihan ng Panginoon na yung aking lola, mahaba po ang buhay niya, 90 plus po bago po sumakabilang buhay. Nakita ko po doon araw-araw ay siya po ay nagbabasa ng salita ng Diyos, siya ay nag-worship, siya ay nananalangin sa Panginoon. At nakita ko po nung bata po ako, pag po ako ay nagbabasa ng comics. Sino po nakaabot ng comics? Okay, buti nakaka-relate po kayo. At ako'y giliw na basahin yung Pinoy Classics. Ano pa iba doon? Yung Ando si Suma, tapos yung Night Rider ba yun? Yung kotse na parang Devil Car, gano'n. Alam niyo po, giliw po ako doon, pero inagaw po ng lola ko yun. Nais ko lang po ibahagi sa inyo. Na sabi niya, Apo, yun ang nadinig kong salita. Ipinalit niya yung Bible, niyaabot niya sa akin, Apo, ito ang basahin po, wag yan. Mas mahalaga ito kaysa riyan. Ngayon ko po naunawaan na yung ginagawa pala ng lola ko na pinapakita sa aming mga apo niya ay yun ay kabubuti ng aming buhay. Kaya ang legacy ng aking lola ay sa tingin ko, sa akin po naipamana ng aking ninunong pinagmula. Kaya kung tayo po ang tatanungin ng ating Panginoon ngayon, ano ang ating isasalin sa ating next generation? Iyon po yung nais makita po natin ng Panginoon sa atin sa araw. Kaya kung ano iniisip natin pinakamahalaga, kung ito man ay business, malamang kung ito ay mahalaga sa mga businessman, sasalin nila ito sa kanilang mga anak. Tama mo ba? Kung ang politika ay mahalaga sa kanilang buhay, isasalin nila ito sa kanilang mga anak. Ganyan po ang nangyayari. Pero kung ang ating relasyon sa ating Panginoon ay mahalaga. Mahalaga po ba? Amen. Isasalin natin ito sa ating mga next generation. Lalo pa sa mga nangangarap na talaga magkaroon ng pamilya na katulad ni Joshua, na sabi niya, me and my household, we will serve the Lord. Alam niyo po, ang abang lingkod na to, ang pangarap ay lumago po tayo sa lugar na ito. Hindi lang yon, nangangarap din po ako na magkaroon tayo ng sariling lupa at sariling building ng church na talagang doon tayo magpupuri. Generation by generation ng taga-JCLM Sokol Outreach, ito man ay lugar ng Los Baños, Pansol, o kung saan man lugar na karating nito ay maabot ng ating Panginoon. Andiyan pa po ba kayo? Amen. Tingnan po natin ang ibinigay na salita ng Panginoon. Yung title muna bago yung salita ng Diyos. Sabi diyan, Legacy of an Overcomer. Gusto niyo po mapagtagumpay ang inyong buhay? Amen. Tapos po, ang gustong pagpalain at pagtagumpayin ang buhay. Alam niyo po, nakikita ng Panginoon niya. Lahat po tayo naghahangad po niya. Kaya lang ang tanong, papaano? At alam naman natin, kapag binasa natin ang Biblia, walang ibang nagtatagumpay sa buhay kundi yung may relasyon lamang sa ating Panginoon. Nandiyan pa po ba kayo? Kaya napakahalaga po ng relasyon. Ang relihiyon, o ang sekta, o ang kinabibilangan natin mahalaga, pero ang pinakamahalaga
ay relasyon sa ating Panginoon. Nuulit ko po, kung ano ang pinakamahalaga po sa inyo, ibahagi niyo po ito. Huwag niyo po sarili. Mahalaga po ba ang pera? O ibahagi mo. Ibahagi po natin. At alam ko, ang prinsipyo ng salita ng Diyos ay opposite sa prinsipyo ng tao. The more you give, the more you receive. Paano yun, Lord? Nagbigay ako, di mababawasan ako. Tama po ba? Sa maling kaisipan at makamundong kaisipan po yun. Pero ang prinsipyo ni Lord laging baligtad sa kaisipan ng tao. Kaya ngayon, itinatama tayo ng Panginoon, kung talagang gusto nating makuha yung salitang overcomer, alam ko naman, ayaw nating maging loser. Tama po ba? Ayaw nating laging mag-fail o maging failure. At gusto po natin yun. Sa Awit, chapter 62, verse 2, alam ko po, handang-handa na puso nyo, tanging siya lamang ang tagapagligtas, tagapagtanggol ko at aking kalasan. Akin ang tagumpay sa lahat ng oras. Ang sarap, di po ba? Habang ninanamnam po natin ang salita ng Diyos, tayo po ay lumugod, sumagbalik. Tayo naman. Hingin natin ang gabay ng Panginoon sa pamamagitan natin para sa Kristo at sa tulong ng Banal na Espiritu. Minsan pa, manaming nasa langit, patunayan niyo po sa aming kalagitnaan. Ayon sa iyong mga pangyarihan salita, kami ay meron kong kaligtasan. Kami ay meron kong tagapagtanggol at tagapagsanggalan. Kami ay mayroong katagumpayan palagi sa amin. Through you, O God. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Holy Spirit. Manifest your presence, power, and miracle in this place, O God. At minsan pa naman ang gawa ng kaaway, sinasansala namin ito sa pamagitan ng pananagugo na nagpapasapos. Kami ay covered ng blood of Jesus. Hindi na ang nakikita ay ang aming kahinaan, ang aming pagkukulang, maging ang aming kasalanan ay pinawi na ng banal na dugo ng aming Panginoon Jesus. Kaya naman kami yung minamarapat sa inyong habag, awa at biyaya. Kaya minsan pa, sa habang kami nakikinig, nag-aaral at pinagbubulayan ang iyong mga salita, ang iyong mensahe, Panginoon, mangusap po kayo. At ang salita mo ito ay hindi malaglag sa batuhan, sa dawagan, kundi ito ay matanim sa matabang puso po namin, Panginoon. Salamat po, O Diyos, sa oras nito. Sa iyong parangal, pagulot pa salamat. Ang lahat ng pagpapalayan ng Diyos ay magsabi niyo, Amen and Amen. Kung excited na po talaga kayo, andyan na rin po, naka-highlight na yung ating pag-uusapan. Una, sabi po doon, ako'y may tagapagligtas. Ayan po, nakababa na po lahat ang nais ibigay po sa atin ngayon ng Panginoon. This year, 2025, marami tayong kakaharapin challenges, pero alam natin, ibinigay sa atin ng Panginoon yan. Unang linggo sa JCLM Sokol Outreach, tayo po ay pagpapalain ng Panginoon dahil sa ano sabi po dyan? Sa legacy ng ating Panginoon Kristo na tinatamasa natin ngayon, ayon doon sa Awit, chapter 62, verse 2, sa verse 2a, sabi dyan, ako'y may tagapagligtas. The question is, who is your Savior? Parang nga po ang katabi niyo. English po yan, ha? O Tagalogin niyo. Sino ang iyong tagapagligtas? Diba? We claim, we declared na tayo ay may tagapagligtas. Tama po ba? Alam niyo po, nang nakaraang taon, kung hindi ko po maalala na ako'y may tagapagligtas, yung salitang hope, wala na. Ano ang hope? Ito yung pag-asa ng tao na kung saan anuman ang pinagdaraanan mo sa buhay, magkaroon ka man ng malubhang karamdaman, mawalan ka man ng pinansyal na pera, siyempre pinansyal yung pera yon, at mamroblema ka man sa buhay, anuman ang relasyon na yung pagdaanan na magulo, alam niyo po, yung salitang hope ay darating po sa ating buhay. Why? I-declare mo sa iyong buhay na ako'y may tagapagligtas. Kapag alam natin tayo may tagapagligtas katulad ng ating Panginoon Kristo,
Hindi na mawawala sa ating buhay ang salitang hope o pag-asa. Ibabalik at ibabalikan ng Panginoon sa pag-asang iyan na iyong nalaman na ikaw ay mayroong tagapagligtas. Tama po ba? Kaya this year 2025, inuna po ng ating Panginoon yan. Anak, ano man ang pinagdaanan mo sa nakaraan mong buhay, kaibiganin mo si Hope, si Pag-asa. Madapa ka man, tatayo ka uli. Why? May hope. Ano mang kabiguan, kasawian, tatayo ka pa rin. Mag-move on ka pa rin. Why? May hope. Nakuha niyo po ba? Yung mga taong walang pag-asa, ano na ang lagay nila sa kanilang buhay? Hopeless. Walang pag-asa. Kapag nakita po natin sila, lagi silang nakayuko, lagi silang nag-iisa, at parang nag-iisip sila na tapusin na ang kanilang buhay. Why? Hindi nila naalaala at hindi sila nagkaroon ng relasyon sa tagapagligtas. Alam naman natin ang John 3:16, kapag ka ating binasa at pinagbulay-bulayan, ano sabi po doon? Sabay sabaw po tayo? Gayon na lamang. Bahala kayo. Di ba? Ewan ko kung sabay-sabaw. Tinig sa langit po yun. Alam natin po yun. Kaya makikita po natin, sabi diyan, kaya mo i-declare sa buhay mo, Satan, hanggang diyan ka lang, ako'y may tagapagligtas. Amen. Ako'y may tagapagligtas. Sasabihin sa'yo, wala ka ng pag-asa, pero, no. May malaki akong pag-asa sa Panginoon. Andiyan ang Panginoong Jesus, 2,000 taon na kalilipas. Iniyalay niya ang kanyang buhay sa krus ng Kalbaryo. Kaya ngayon ako'y merong tagapagligtas. Ano sabi doon? Meron akong hope. Pag-asa. Ulitin ko po mga kapatid. Kapag kayo po ay mawawala ng pag-asa, balikan nyo lang yung salitang ako'y may tagapagligtas. Ayon doon sa Awit chapter 62 verse 2. At ano pa ang mangyayari sa ating buhay? Kapag ka po tayo, alam natin tayo may tagapagligtas. At tayo ay may pag-asa na sa buhay, ang gagawin po natin, tayo po ay magsasubmit una sa ating Panginoon. Paano po ba tayo magsasubmit? Ayon sa salita ng Diyos, ayon sa kalooban ng Diyos, ayon sa pangako ng Diyos, makikita po natin ang ating mga sarili, kahit na matigas ang ating ulo, kahit na matigas ang ating puso, palalambutin po ng ating Panginoon. At sasabihin mo, Lord, hindi na po ako mawawala sa iyo. Susunod na po ako sa iyo, Panginoon. Ganyan yung submission. Pagka natuto po tayong mag-submit o magpasakop sa ating Panginoon, na kapag ka sinabi, paano po ba natin malalaman na tayo nagsasubmit kay Lord? Ayon sa kanyang prinsipyo, sundin natin ang mga tao na hindi nalaga sa ating Panginoon. Sino po sila? Ang ating pastor, ang ating primary 12, ang ating cell leader. Ano sinasabi nila para malaman natin nagsasubmit tayo? Kapatid, pahalagan mo ang araw ng linggo para sa bahay ng Diyos. Ito yung ating Sunday celebration. Kapatid, pahalagahan mo ang cellphone. Huwag kang a-absent sa cellphone. Tama po ba? Napakahalaga po nun. Doon na tayo natututo na mag-submit sa ating Panginoon. Kaya napakahalaga po nitong topic po na to, unang linggo pa lang, ay tinuturuan na po tayo ng Panginoon. Kapag ka nakapag-submit ka, siyempre, ando na po ang kasunod ay samba. Naka-sequence na po yan na talagang ma-experience po natin. Kaya ko po ibinibigay po sa inyo yan, na-experience ko na po lahat yan. At ibinigay po sa akin ng Panginoon, unang mensahe ng Panginoon sa atin, sa Awit chapter 62 verse 2, sabi doon, tanging siya lamang ang aking tagapagligtas. Diyan na po natin hinihimay-himay po yan. At
makita naman natin, truth, ang salita ng Panginoon, according to John chapter 3 verse 16. Tama po ba? Magagawa natin sambahin na ngayon ang ating Panginoon. Kasi, paano makakasamba, paano makakapag-submit ang tao na walang pag-asa? Diba? Magsasabi sa iyo yan. Pag in-invite mo, pasensya na bro. Pasensya na sis. May problema ako. Pero hindi nila nakikita. Yung nakikita sa iyong buhay, ikaw ay may tagapagligtas. Kaya natin nagagawa ang mga bagay-bagay na hindi natin dati magawa dahil naranasan po natin sa ating Panginoon. Tanungin mo nga po ang katabi mo, ligtas ka na ba talaga? Umiikot ang isip no? Ligtas na ba talaga ako? Parang duda pa ako Parang nagkakamali pa ako, nagkakasala pa ako. Sabihin niyo po sa katabi niyo, walang perfecto. Habang ikaw ay nabubuhay, pwede ka madapa. Pwede ka magkamali. Pwede ka magkasala. Pero ano sabi sa 1 John 1:9? If we confess our sins, He is just and faithful to forgive our sins. Yung ating Panginoon. Ang matuto lang po tayong lumapit at humingi ng tawad sa ating Panginoon. Mapagpatawad ang ating Panginoon. Ayun na po, ang sarap. Susunod, pagka natuto ka ng sumamba, ano kasunod? Provision. God will provide. Ano isisigaw ng mga taga-JCLM? Sukol? God will? Hindi aksidente. Sinisigaw po namin yan doon sa conference. Yan, yung mga naka-attend. Yan ang nakatalaga sa JCLM Kalamba. God will provide. Provided. Ang ating Diyos ay nagpo-provide. Totoo po ba na kapag ikaw ay sumasamba na kay Lord, may pag-asa ka, nagsasubmit ka kay Lord, may pagsamba ka kay Lord, ang kasunod ay yung provision ng ating Panginoon. Imagine niyo po yung tao na walang relasyon kay Lord. Hindi niya alam na siya may tagapagligtas. Hopeless siya. Hindi siya nagsasubmit kay Lord o kung kangino man leaders. Pangatlo, hindi siya sanay sukumba sa ating Panginoon. Pang-apat, ma-experience niya ba provision? Maaaring may darating pero higahos. Sabi ni Pastor Nelington, isang kahig, isang tuba. Kinanta niya po yun. Pero sa Panginoon, once na tayo ay tumulog, nanalangin sa ating Panginoon, nandiyan na po siya, yung kanyang makapangyarihang kamay, iniaabot na sa iyong mula ulo hanggang tanata. Puprovide na ng Panginoon ang lahat ng iyong kahilingan. Kaya lang, bakit hindi natin maranasan? That is a question. Merong hadlang. Ano ang hadlang? Hopeless ka. Paano mo mararanasan? Hindi ka nagtitiwala sa atin. Tama po ba? Kaya napakahalaga po niyan, yung salitang po. At ang pinakamatindi dyan, kapag ikaw may tagapagligtas, yung presence ni Lord, ramdam na ramdam mo. Tama po ba? Amen. Nang tayo ay unang tumanggap sa ating Panginoong Kristo at talagang na-born again po tayo, hindi lang nakakilala, kundi tumanggap tayo sa ating Panginoon. Daman-daman mo ang presence ni Lord. Why? Kasi parang bagong panganak ka. Nakita mo po kayo ng baby na laging naiyak? Wow! Wow! Ganun po tayo nung una. Pero bakit ngayon parang hindi mo na maramdaman, maranasan? Kasi malaki ka na. Sabihin mo, kasi malaki ka na. Hindi ka na alagain. Tama po ba? Pero andyan pa rin si Lord para sa'yo. Sabihin niyo po sa katabi niyo, andyan pa rin si Lord para sa'yo. Ang presence ni Lord, napakahalaga. Saan man tayo naroon, tandaan po natin, dahil tayo iniligtas ng ating Panginoon, hindi na tayo iiwan, ni pababayaan ng ating Panginoon. According to Hebrew 13:5, na yung presence ni Lord ay laging nasa kanyang mga anak, na kanyang iniligtas. Tama po ba? Excited po ba kayo? Susunod? Ayan na po, naka-hashtag hope na po yan. Hashtag submit.
Hashtag worship o pagsamba, hashtag provision, hashtag presence. Diyan pala, busog na po tayo. Merong pang inihanda si Lord na pangalawa at pangatlo. Alam niyo po, sabi po doon, ako'y may tagapagligtas. Huwag po kayo magduda na kayo po, through our Lord Jesus Christ, we are saved. Ligtas po tayo. Dagdayain tayo ni Satanas, yes. Sasabihin po sa atin ni Satan, ikaw naman ay ganito. Ikaw naman ay ganyan. Tayo binago na ng ating Panginoon according to 2 Corinthians 5:17. Tama po ba? Naalala niyo po ba yun? Ano content doon? Sabi doon, ang lahat ng tumanggap at nakipag-isa sa ating Panginoon sa Kristo ay siya ng bagong nilalang. Wala na ang dating pagkatao. Siya ay bago na. Kaya lang, question mark na ikaw ay ligtas, ulitin ko po, kaya lang, question mark na ikaw ay ligtas kung hindi ka nagbabago. Sabihin niyo po sa katabi niyo, tingnan niyo po, mata sa mata. Wow, nagbago ka na. Bago na kilay mo ngayon. Bago na ilong mo ngayon. Tama po ba? Hindi po. Yung karakter po natin ay nagiging karakter na po ng ating panahon sa Kristo. Amen po ba? Kaya nga, ang pinaka nanais ng Panginoon, be Christ-like character po tayo. Kaya makikita po natin, mararanasan po natin lahat yun. Pumalakpak po, ay excited kay Lord. Unang linggo pa lang, nais ng Panginoon, mapusot po tayo sa kanyang salita. Why? Kasi, ang 2025, kung paano, na-challenge po tayo sa 2024, ang panlingkod na to, nagkaroon ng malabang karamdaman, amen po ba? Nawala po ang aking pinakamamahal na ina. Pero talagang, kung gaano kabigat sa aking buhay, pero, ayan po ang salitang hope, may pag-asa pa po tayo. Ang buhay po natin, salamin na lang po ang nakaraan. Pero ang pinakamahalaga sa atin ngayon ay yung ating hinaharap. Yung ating present at ang ating future. Na tayo ay pwede pang magpatuloy sa ating Panginoon. Palakpakan po natin ang Diyos ng buhay. Punta po tayo sa ikalawa. Alam ko lahat po tayo narito ay ligtas na. At kung duda ka pa kapatid, balikan niyo po ang salita ng Panginoon. Doon i-confirm ng Panginoon na once na tinanggap natin ang ating Panginoon sa Kristo bilang Panginoon at sariling tagapagligtas, at i-declare mo ito ng iyong mga labi, ayon sa salita ng Panginoon, ligtas ka. Ano man ang pagdaanan mo sa susunod mong araw, tagumpay man o kabiguan, tandaan mo lang ang salitang ako'y may tagapagligtas. Sabi diyan sa ikalawa, ako'y may tagapagtanggol. Aba, totoo po ba na sa hukuman, kapag ikaw ay akusado, meron kang tagapagtanggol? Everyday ng ating buhay, para tayong nasa korte, na lagi tayong inihahabla. Naranasan niyo na po bang maireklamo? Lagi tayong inireklamo ng kaaway sa harap ng Diyos. Na yan, lingkod mo na yan. Kaya ka lang naman, naalala niyo si Job? Na kaya ka lang naman pinaglilingkuran? Na kaya ka lang naman minamahal? Na kaya ka lang naman sinasamba? Kasi pinagpapala mo siya. Hindi po ba, parang nasa korte ka na noon. Pero ano sabi ng Panginoon kay Satan? Yang abad lingkod ko niya ay tapat. Righteous. Talagang wala akong makitang kapintasan. Ganun po tayo ipagtatanggol ng ating Panginoon. Minsan kasi inaakala ng mga tao kapag ka siya ay ligtas na, born again na, hiyahay na ang kanyang buhay. Doon po nagkakamali, kaya sumesemplang bumabagsak ang maraming anak ng Diyos. The more na ikaw ay lumalapit sa ating Panginoon, the more na lalo kang manghawakan na ikaw ay may tagapagligtas at may tagapagtanggol. Hindi lang si Satan na mag-accuse sa'yo,
Andyan ang mga kakilala mo. Sino mga kakilala? Pwedeng asawa mo, anak mo, kapitbahay mo, mga kung sino-sino pang mga tao na pwedeng gamitin ng kaaway. Nakukuha niyo po ba yung mensahe ng Panginoon? Amen. Pero tandaan po natin, umimik ka man o hindi ka umimik, ikaw ay may tagapagtanggol. Di ba ang sarap na kung saan makikita mo na lamang na solved na lahat ng mga accusations sa'yo, lahat ng mga reklamo sa'yo. Why? Bayad na ng tagapagtanggol. Sino ang tagapagtanggol? Si Lord Jesus. Naalala ko si Maria. Kung ako nagkakamali, Maria. Ang pangalan ng babaeng patutot. Na inakusahan ng mga magagaling na tao at that time ng Moses. Yung mga Saduceo, Pariseo, Escriba, yan yung mga magagaling na tao ng ano pala. Na si Maria ay nahuli ng alumni. Ano hatol? Istonto lang. Pero ano sabi ng tagapagtanggol? Kung sino ang walang kasalanan, siyang unang bumato. Eh, bumato po ba? Wala, kasi lahat ng tao according to Book of Romans, lahat ay nagkasala. Walang taong matubid, wala kahit isa. Wala nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Kaya nga napakahalaga ng Matthew 6:33. Ano laman no? Datukuat, unahin muna ninyo ang kaharian ng Diyos. Ang katuwiran ng Diyos. At ang lahat ng bagay ay pawang idaragdag sa atin. Ganun po katindi ang prinsipyo ng ating Panginoon. Kapag ka alam mo na ikaw ay may tagapagtanggol, ang una mo mararanasan, alam ko na isulat niyo na, trust. Doon lalalim ang iyong relasyon sa Diyos na hindi ka lang umaasa, kundi ikaw ay nagtitiwala na sa ating Panginoon. Amen po ba? Amen. Eh matindi na po yan. Medyo hindi ka na kayang gibain ng kaaway. Ano man, dilim ang pagdaanan mo sa buhay, ikaw ay magtitiwala at magtitiwala pa rin sa Panginoon. Siyempre, dinaanan natin ng pag-asa, level up. Hindi lang pag-asa, may trust ka pa sa Panginoon. May tiwala ka pa. Kaya makikita po natin, ang kabutihan ng Diyos, this year 2025, makikita natin ang ating sarili. Nasaan na ba ako dito? Nandun pa ba ako sa may tagapagligtas? O ako ay nandun na sa may tagapagtanggol? Alam niyo po, everyday ng ating buhay, makakaranas po tayo akusahan na kung sino ba man. Pero, the word trust, ito po ay powerful weapon po natin na meron tayong Diyos na dapat pagkatiwalaan. At kapag ikaw ay may tiwala na sa Diyos, ang magagawa mo sa buhay ay mag-obey. Kangina mag-submit. Ngayon, magiging masunurin ka na sa Panginoon at sa mga leaders na itinatalaga sa iyo. Minsan, mahirap mag-control ng tao. Amen po ba? Lalo sa mga magulang. Gusto nila kontrolin ang kanilang mga anak. Pero ang tanong, pinangahawakan mo ba na meron kang tagapagtanggol? Ngayon, kung meron kang tagapagtanggol, alam mo ang Diyos, hindi na ikaw ang magsusuweto sa iyong mga anak. Andyan ka para paalalahanan sila, pero ang pinaka ay yung tagapagtanggol mo ang tutulong sa iyo para ayusin sila. Nakuha niyo po ba? Alam niyo po, maraming magulang nakikita ko parang talagang hopeless na sila. Parang wala nang mangyayari sa kanilang mga anak. At nang kami ay nagsaselfie ni Tate Emo, may mga nagdideclare, wala nang pag-asa ng mga kabataan. Pero hindi po. Kay Lord, malaki po ang pag-asa ng sa ating Panginoon. Amen po ba? Yan po pagkakasunod-sunod po niyan, ay ang sequence na yan ay mangyayari po sa ating buhay. Magagawa mo lang, magtiwala sa Diyos, mag-obey kay Lord, lahatin ko na, makarating ka sa paglilingkod, pero ang pinaka-good news po, andyan ang divine protection ng ating buhay. Ang baangin ang divine provision. Pero ngayon, mararanasan mo ang divine protection ng ating Panginoon. At ang pinakamatindi, yung kapangyarihan ng Diyos ay pwede mong maranasan. Ako ba? Nananalangin ka pa lamang ng iyong mahal sa buhay. Dinidinig ka na ng Diyos habang inilelehan mo siya. Lord,
ang asawang ito ay pagpalain niyo at makasama ko sa paglilingkod sa iyo, Panginoon. Ginagawa niyo po ba? Amen. At ang aking mga anak na ito, Lord, makasama ko sa paglilingkod sa iyo, Panginoon. Ang isang pamilya sa KCLM sa Outreach na sumasamba at naglilingkod sa ating Panginoon ay napakagandang pagmasdan. Sabihin niyo po, napakagandang pagmasdan. Napakagandang pagmasdan. Kaya nga family per family ay makakasama po natin dito para sumamba sa ating Panginoon. Di ba ang sarap? Mamaya na po yung pangatlo. Baka magsawa sila agad. Ayan. Nakita naman natin, ang sarap pong ma-experience po niya. Nawa, ma-experience po natin. Bakit hindi natin makasama ang ating pamilya sa lugar na ito? That is a big question. Samantalang ikaw ay may tagapagligtas na may tagapagtanggol. Pero hanggat may nakikita silang butas sa ating buhay. Ano yung butas? Ito yung ating mga pagkakamali, ito yung ating mga kasalanan, ito yung ating mga pagkukulang, ito yung lahat ng pwedeng ibato sa atin ng kaaway na talagang gusto naman natin alisin natin tapon at ibalik kay Satan. Dahil ang gusto natin ay, ano sabi doon? Protection and power ng Panginoon. Tama mo ba? Ayan na po. Pag ikaw ay nagtiwala kay Lord, matuto kang mag-obey. At pag ikaw ay nag-obey, makikita mo sarili mo, nag-iiningkit ka. Kaya lang, kung yung basic pa lang hindi natin magawa. Ano basic? Bible reading, prayer, worship, at pag-attend ng mga gawain sa Panginoon ay hindi po makikita sa atin ng Panginoon. Hindi po natin mapupuntahan, mararanasan ang mga bagay po niyan kung hindi po natin gagawin una yung mga basic. Kaya nga sinasabi ko po palagi, tinuturo ko, ay Bible reading po talaga. At ang ating pastor, wala din po siyang ibang hangad, kundi devotion, devotion, devotion. Tama po ba? Alam niyo po, hindi lang po tayo may tagapagligtas. Meron pa po tayong tagapagtanggol ayon sa Awit chapter 62 verse 2. Ang sarap i-memorize po niyan. Maraming mag-a-accuse po sa atin, hindi lang si Satan. Alam ko na, intindihan niyo po ako. Amen po ba? Palakpakan po natin ang Diyos sa buhay. Ayan na po. Ibinigay na po ng ating Panginoon. Hashtag trust, ang kasunod, hashtag obey. Ang sunod, hashtag paglilingkod o to serve. Hashtag protection. Hashtag power. This year, 2025, kailangan po natin lahat yan. Sabihin niyo po sa katabi niyo, kailangan mo yan. Kailangan mo yan. Ready na po ba kayo sa pangatlo? Amen. Ito, mas matindi, pangatlo. Sabi po dyan, ako'y may tagumpay. Diba? Hindi aksidente, puro letter T po yan. Ako'y may tagumpay. Prototype ng ating panahon sa Kristo, siya ang pinaka-victorious na buhay sa mundo. Akala ni Satan, wala nangyari, talunan, dahil namatay at ipinako sa krus ng Kalbaryo. Pero ano sabi ng ating panahon sa Kristo sa krus ng Kalbaryo? It is. At kahit na siya ay nakahang sa krus ng Kalbaryo, ipinapadama niya pa rin ang pagliligtas. Ano sabi doon sa isa na naniwala at nanampalataya at nagkaroon ng pagtitiwala at pag-asa? Sabi diyan, isasama kita ngayon sa aking kaharian. Sa isa, na nanlaing sa ating Panginoon, napunta siya sa kapahaman. Kaya napakahalaga po niyan, kapag kayo po ay alam nyo kayo ay merong katagumpayan. Katulad ng sinabi ng Apostol Pablo, natapos ko na ang aking takbuhin sa mundong ito, kakaptan ko na ang korona ng tagumpay. Ang mabuhay ay para kay Kristo. Ang mamatay ay pakinabang. Pag ito na po ang mga word po natin, hindi ka na kayang pabagsakin at palugbukin ng kaaway na Satanas. Nagle-level up ang iyong relasyon sa Panginoon, hindi ka lang nagkaroon ng hope, trust, kundi nagkaroon ka ng faith sa ating Panginoon. That is the highest level of relationship to our God. That is faith. Pinapakilala ko po sa inyo si hope, si trust, and si faith.
Alam mo mangyayari pag ikaw ay may pananampalataya sa Panginoon, andun ang faithfulness. Nagiging faithful po tayo kay Lord. Magiging faithful ka rin sa asawa mo. Tama po ba mga darling dyan? Magiging faithful ka sa lahat ng karelasyon mo. Ang salitang katapatan. Kapag ka nag-chat si Pastor, Pastor, andito po ako sa Jollibee, pero nasa McDo ka. Tama po ba? Pati yung ating next generation, magiging tapat po sila sa atin. Di ba ang sarap? Yung legacy na ating iiwan, na iniwan ng ating Panginoon sa Kristo, andyan na po, nakalatang na po lahat. Dahil ang ating tema sa year 2025 na maririnig po lalo natin ay it's all about legacy. Ang tanong, ano ang pinakamahalaga sa iyo? Tanungin nyo nga po ulit, ang katabi nyo, ano ang pinakamahalaga sa iyo? Mahalaga ba sa iyo ang pag-asa? Mahalaga ba sa iyo ang pagtitiwala? Mahalaga ba sa iyo ang pananampalataya? Alam niyo po ang pananampalataya, tayo ay umaasa sa mga bagay na hindi man natin nakikita pero tayo yung umaasang darating at mangyayari sa ating buhay. Amen po ba? Kung ngayon umaasa ka na yayaman ka, sabihin niyo po sa katabi niyo, yayaman ka. Diba? Tama naman. Pero ang tanong, ano bang kayamanan ang ating inaasam? Tanungin mo nga po ang katabi niyo, anong kayamanan ang iyong inaasam? Baka nagkakamali ka, gusto mo, baka nagkakamali ka. Itama mo. Ang mayaman sa paningin ng tao ay mahirap sa Diyos. Tama po ba? Ang mayaman sa tao ay mahirap sa Diyos. Ang mahirap sa tao, mayaman kay Lord. Pag puno ka ng salita ng Panginoon, pinakamayaman. Sabihin niyo sa tabi ng declare niyo, kung marami kang alam na salita ng Diyos, pinakamayaman. Pero kung wala kang pang alam, bankrupt ka sa salita ng Diyos, wala ka ng deposit na salita ng Diyos sa puso mo, mahirap ka. Tama po ba? Ang pinansyal, palamuti lang yan ang buhay ng tao. Ang magandang bahay, palamuti lang yan. O anumang tagumpay. Lahat po ito ay kabuuan na. Itong topic na ito ay kabuuan na ng prayer and fasting at ng conference ng JCLM, kabuuan ng JCLM. Nuulit ko po, itong mensahe ng Panginoon ay kabuuan ng prayer word. Kung nakatin po kayo doon, at kabuuan ng conference. Sabi dyan, ano susunod? Matinding pagmamahal sa Diyos. Hindi ka na talaga aalis sa piling ng Panginoon. At sa piling ng iyong asawa, ayaw mo ba? Kasi pagmamahal ang pinag-uusapan. Loving God and loving people. Tama po ba? Loving God and loving people. At ang matindi po dito, ano ko sunod? Meron tayong sinasabi doon sa major point, meron tayong tagumpay. Andiyan po yan. At ang pinaka-level up natin ma-experience ay miracle. Tama mo ba? Alam niyo po, napakabuti ng Panginoon. Bago po tayo sa conclusion. Parang ayaw kong iwan. Apakasarap ng damhin, maranasan sa ating Panginoon. Ang tatlong major point mo na yun. Ano una? Huwag ilalasa. Pangalawa? Ako ay may tagapagtanggol. Ako ay may tagapagtanggol. Puro kayo kodi ko eh. Kaya, sana madali matandaan niyo po yan. Kasi ang challenge po ay isang taon na naman tayo makikibaka. Tama po ba? Amen. At andyan na po, inilatanda ng Panginoon yung ating mga experience sa Kanya. Huwag natin kakalimutan na kung ano man ang pagdadaanan natin year 2025, nakasurvive tayo past 2024. The question is, how about 2025? Ano pa ang matindi na challenges na aking haharapin sa buhay? Ngayon, may armas na po tayo. Tama po ba? Yes. Ako ay may tagapagligtas, ako ay may tagapagtanggol, at ako ay may tagumpay. Makakarating ka lang sa ikatlong level na yan kung alam mo yung una at pangalawa. Pero kung hindi, paano mo mararanasan po yan?
Yung salitang faith, nandiyan po yan. Nasa dulo. Pag hindi ka nakapasa doon sa hope, tsugi ka. Tama po ba? Eh, anong kasunod doon? Eh, hindi ka nga makaka-level up sa trust. Tama po ba? Paano mo pa mararating ang faith? Eh, dyan nakatingin ang ating Panginoon. Kung ang puso mo ay punong-puno ng pag-asa, pagtitiwala at pananampalataya. Unang level lang yung hope. Pagka nakalampas ka doon, na anuman ang sibat at pana sa iyong kaaway, hindi nawawala si hope. Tama po ba? At nakapasa ka doon, may next level, merong trust. Babatuhin ka na naman, ahampasin ka na naman, sisibatin ka na naman, kung ano-ano namang mga armas ang gagamitin ni Satan para bumagsak ka, matalo ka. Pero ando na si hope, ando na si trust. Nakalampas ka, nakarating ka doon sa level of faith. Kumustahin niyo po katabi niyo? Kumusta na ang level ng pananampalataya? Iba-iba ang level ng pananampalataya po natin. Kaya minsan may madaling umiyak. Meron namang kahit anong bagyo na ng problema, nakatawa pa. Ano sabi niyo ba? May tama yata to. Pero ang mga anak ng Diyos, dito po natin maunawaan at maintindihan na kaya pala ganun sila katatay. Tama po ba? Na kaya pala ganun kahit nabagyuin sila ng mga problema at pagsubok ay nakangiti pa rin. Dahil yung tatlo muna yan ay nasa kanila. Alam niya meron siya tagapagligtas, alam niya meron siya tagapagtanggol, at alam niya meron siya tagumpay. Pero kung wala po yan, sasabihin niya, sipol pa lang yun, ibo pa lang yun. Hindi ako makakita. Diba? May problema. Ay halos ayaw magpakita sa mga kapatiran at sa Panginoon. Pero pagka ikaw ay naranasan mo lahat yan, ang dami nung minor point tao ba? Nabusog po ba kayo? Ipinalahat na po sa akin ng Panginoon yan. Pag pa naman, merong nawala sa mga nakapakinig, ay talaga namang napakalaking pandaraya na ng awa. According to John 10:10, na parito lamang si Satan para ikaw ay dayain, pagnakawan, wasakin, patayin ang buhay. Pag-asa, pagtitiwala at pananampalataya sa atin. Hindi buhay mo ang papatayin ni Satan, kundi yung iyong pag-asa, pagtitiwala at pananampalataya sa ating Panginoon. Walang ibang nanakawin, aagawin sa Satan, kundi ang iyong pag-asa, pagtitiwala at pananampalataya. Pag yan nawala, wala ka ng relasyon sa mga nakuha niyo po ba? Amen! I hope and I pray na talagang nabusog po kayo at natuto po kayo sa salita ng ating Panginoon. Punta po tayo sa konklusyon para lalo tayo pagpalain. Para lalo tayo pagtagumpayin. Sabi sa unang Juan, chapter 2, kapitulo 2, talatang 15 hanggang 17, ganyan po ang ating mababasa. Sige po, pakibaba. Meron ba? Ayan, sabi diyan. Huwag ninyong ibigin ang sanlibutan o ang mga bagay sa sanlibutan. Ang umiibig sa sanlibutan ay hindi umiibig sa Diyos o sa Ama. Tama po ba? Maliwanag na maliwanag po yan. Ikalawa, sabi sa verse 16. Sapagkat ang lahat ng nasa sanlibutan ang nakapupukaw sa masamang pita ng laman. Ang mga nakatutukso sa paningin. At ang karangyaan sa buhay ay hindi nagmumula sa Ama, kundi sa sanlibutan. Alam niyo po, yan ang ginagamit ng kaaway. Para ikaw ay maligaw. Para ikaw ay tumangan sa kaliwa at sa kanan, hindi sa tuwid na daan. Iaalok sa'yo ng kaaway lahat po yan. Kung ano ang nakapupukaw sa iyong katawan. Alam naman natin, marami tayong pangailangan. Tama po ba? Amen! Kaya kailangan tayo ay magtagumpay sa lust of the flesh. Kung 2024 matao ka pa rin, huwag nyo na tingnan katabi nyo, ay itama po natin.
makikita po natin, at tayo ay may mga mali pang ginagawa sa ating katawan, ay itama po natin. Alam naman po natin, ang mga bisyo ay hinahanap ng katawan, pero wala na pong may bisyo po dito. Alam po ba? Hindi po, Brother Benji, pag-tikim na lang. Pero tanggalin nyo na po. Sabi po doon. At makita natin, sabi doon, may mga lust of the eyes. Dapat magtagumpay po tayo dyan. Tama po ba? Ano man ang nakakatukso sa ating paningin, huwag na tayong gumaya kay Eva. Na ginamit ng kaaway ay pakita yung magandang prutas na nakakatuksong kainin. At ipinakita at binulungan. Yung sila. Yan. Ang lahat ng masarap. Hindi mo alam kasabihan? Ang lahat ng masarap. Bawal. Di mo ba? Ba't kaya kung ano pa yung bawal? So, masarap. Ano naman, no? Alam niyo po, yung nakakatukso daw sa paningin, yung ating last of the eyes. Yan po pakaingatan po natin this year. Yung hilig ng laman mo, o ano yung nahanap, sarap matulog. Eh, may gagawin ka pala, away kayo na asawa mo. Pag hindi mo nagawa. Tama mo ba? Hindi makarelate yung wala pa asawa eh. Sana makarelate na kayo. Ina-advance ko yung wala yung mga pinatang dalaga dito. Sabi doon, at sabi doon, ngunit at 16. Sabi doon, yung pangatlo, yung pride of life. Tama po ba? Ano sabi sa pride of life? At ang karangyaan sa buhay ay hindi nagmumula sa Ama, hindi sa Panginoon. Kasi ang mga tao gusto, mga kayamanan, tama mo ba? Yung posisyon, at sumikat siya. Ano sabi doon? Hindi daw nagmumula sa Ama, kundi sa sanlibutan. Yung Satan, marami ng pinagsikap, pero maraming napahama. May alam po ba kaya? Huwag na natin bagitin. Alam naman natin, pagka gusto mo sumikat, huwag mo ibenta kaluluwa. Kung gusto mo sumikat, sabi ni Pablo, ang ipinagmamalaki ko ay ang Diyos. Diba? Kung tayo magmamalaki, gusto natin sumikat, walang ibang kundi ang Diyos. Kaya, yan po ang, sa verse 16, ang pinaka-reminder ko sa ating Panginoon. Yung lust of the flesh, lust of the eyes, and pride of life. Ang nagmamataas ay baba. At ang magpapakababa ay tataas. Huwag natin agawin ang gawain ng Panginoon. Ang gawain ni Lord ay itaas po tayo. Kaya tayo ay magpapakumbaba. Ang gawain po natin magpakumbaba. Kaya nga, pinag-aralan po natin nandun ang submission. Tama po ba? Andun ang pag-obey. At ang isa, andun ang faithfulness o katapatan. Yung tatlo po na yun, ang maging karakter po natin, wala na pong ibubuta sa ating Satan. Tama mo ba? Ano karakter natin? Tayo ay nagsasubmit, tayo ay nag-obey, tayo ay nagiging tapat sa ating Panginoon. Alam niyo po mga kapatid, sa verse 17 sabi noon, okay baba slide, mapaparang, sabay-sabay po tayo. Mapaparang ang sanlibutan at lahat ng pinuhuling nito. Ngunit ang sumusunod sa kalooban ng Diyos ay magbubuhay magpakailanman. Andiyan na po lahat. Ini-encourage ko po mga taga-sukol na makita tayo ng Panginoon, ano man ang pagdaanan natin sa buhay. Tayo ay still nagkakaisa, nagmamahalan, nagtutulungan, lalo tigit sa spiritual na bagay. Makita natin. Ito nakita ko na itong verse na ito. Mahalaga ang lahat ng bagay sa mundo. Kailangan natin ng pera, kailangan natin ng lahat na. Pero lahat sabi doon, reminder, lahat mapaparang. Kung ikaw ay bata pa, yes, magsumikay ka at magsumikap mo talagang mapagtagumpayan mo ang lahat na mapasayo. Kaya lang ang tanong, yung may edad na, ano ang gagawin? Gawin na lang natin ang kalooban ng Panginoon. Amen. Katulad ko, 53 years old na, si Nanay Hermes, si Ate Evo. Kung kami ay maghahanap pa ng trabaho ngayon, eh alam naman namin mapaparap lang din naman yung aming pagpapagalan. Hindi sana noon pang
kami ay bata-bata pa. Ako mapalad ako kasi 16 years old pa lang. Pagka-graduate ko ng high school, nag-work na po ako sa campus center. At year 2012, ayaw ko pa sana umalis sa work, pero pinaalis na ako ni Lord. Hindi tao nag-alis ko sa akin, si Lord. Hindi dahil sa akin 3 anak, kundi dahil meron siyang ipapagawa sa akin na mas mahalaga na dapat ko gawin sa buhay. Kaya naman, kung may dumating mang opportunity sa akin, hindi ko tatanggihan. Kung ito man ay business, work, o kung ano mang bagay. Kasi hindi naman po ako tamad. Sabihin niyo po sa sarili niyo, turo niyo sa sarili niyo, hindi ako tamad. Yeah, tamad. Masipag ako. Masipag ako. Akala mo na satan, tamad ako. Hindi, masipag po tayo. Tama mo ba? Amen. Sabihin niyo po sa katabi niyo, masipag ka. Masipag ka. Masipag tayo. Alam naman natin ang Panginoon, once na nasa Kanya ka, isang karakter ng katamaran, laziness, binanggit din po niya, ay nawawala sa mga anak. Lahat sumisipa. Why? Nagkakaroon ka ng conviction, konsensya, o conscience na pag hindi mo nagawa, di ba? Sino nakaranas na hindi siya nakapag-devotion, parang konsensya. Amen. Oo ba? Hindi nakapadalaki, parang ang laki ng kulang sa kanyang buhay. Amen. Pero parang tuwag-tuwa ka ba? Parang baka magtanong ka sa sarili mo. Baka hindi mo maranasan yung mga bagay na ikararanas sa atin. Sino excited? Na year 2025, full of challenges, pero full of blessing din. Amen. Matatanggapin natin sa Panginoon. Alam niyo po mga kapatid, naulit ko po yung kwento ng aking lola. Ang pinakamahalaga sa kanya, makita niya yung next generation na talagang nasa Panginoon. Kaya, naalala ko si Joshua talagang sabi niya ito na i-declare niya. Kasi yung mga Israel na pinili ng Diyos, na pagpapalain ng Diyos, ngunit parang umaayaw pa sa blessing ng Panginoon. Siya nakita niya kasi itong mga topic na ito. Alam niya makapagliligtas lang sa kanya yung Diyos. At dumaan man siya sa mga kalaban niya, ang magtatanggol sa kanya ang Panginoon ng Diyos. At nakita niya, ang katagumpayan niya ay nasa Diyos. Pero nakakapagtaka sa mundo ito, maraming tao pa rin umaayaw sa Diyos. Maniwala po kayo, merong mga tao walang Diyos. Kaya sabihin niyo po, nandiyan ka Diyan ka. para abutin sila Para abutin sila. at ibahagi ang pag-ibig ng Diyos. Sabi ang pag-ibig ng Diyos. Handa ka na ba? Tutuloy po, handa ka na ba? Tayong lahat ay tumayo.